May kasalanan tayo sa kanya. Mararamdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. You need to make her stop. Hindi totoo yan. Bully. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Isa sa pinakamalaking issue sa education system ng buong mundo ay ang bullying. Nakakatuwa na dahil sa social media mas nagkakaroon na ng awareness ang mga tao that bullying is not okay. Ngunit sa panahon namin hindi pa gaanong napapag-usapan ang issue na ito. At ako mismo ay naging saksi ng isang napakadilim na resulta ng bullying. 13 years nang nakalipas mula nang nangyari ito. Ngunit hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang karanasang to sa aking kalooban. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng kwentong takipsilim, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Medyo sensitibo po ang paksa ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kaya to protect my privacy at para na rin sa privacy ng mga taong kasama sa kwentong ito, minabuti ko pong itago na lang ang totoo naming mga pangalan. Tawagin niyo na lang po akong Mika, isang active listener ng kwentong takipsilim at Sityo Bangungot. Nais ko pong ibahagi ang kwentong ito, hindi upang manakot, kundi upang magsilbing leksyon sa lahat na hindi mabuti ang pambubuli sa kahit na sino. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin na may consequence at wala tayong choice, kundi harapin ito. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari 12 years ago nung nasa high school pa lang ako. Nakilala ko si Ellie, isang transferee sa school namin. Sir Jupiter, sa unang tingin ay hindi mo agad mapapansin na maganda siya. Ang laki po kasi ng lens ng kanyang glasses at halos matabunan na ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Palagi rin po siyang nakayuko. Tahimik lang at parang nakikiramdam sa paligid. Pero kung tititigan mo siyang mabuti, mapapansin mo ang kanyang angking kagandahan. Mestiza po si Ellie at napaka-angelic ng kanyang mukha. Sa tingin ko nga, kung nagkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili, baka naging artista o model na siya. Pero hindi ganoon si Ellie, Sir Jupiter. Napakamahiyain niya at kung hindi mo siya kakausapin, hindi rin siya kikibo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na minsan kaming naging matalik na magkaibigan. Aaminin ko po na sa umpisa, kinaibigan ko lang siya out of curiosity. Curious po ako sa personality niya at gusto ko rin natulungan siyang i-overcome ang kanyang low self-esteem. Hindi po naging madali yun para sa akin. Mahirap pong makipaglapit sa isang tulad niya. Ngunit dahil siguro sa consistency ko, hindi nagtagal ay naging magkaibigan talaga kami. Araw-araw ko siyang nilalapitan at kinakausap. Nakikipagsabay ako sa kanya tuwing recess at lunch. Lagi rin kaming magkagrupo sa mga activities.
Grabe! Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang ganda pala ng boses mo. Mabuti na lang, no? Napilit kitang sumali sa singing contest. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko kung ano nangyari at napapayag mo ko. You're breaking out of your shell. And I am so proud of you. Napakamahiyain mo dati. But look at you now. Tsaka, mas gumanda ka palalo nung inayusan ka. Sabi ko na maganda ka talaga. Salamat. Sir Jupiter, para pong pelikula ang naging transformation ni Ellie. Mula nung nanalo siya sa singing contest, natuto na rin siyang mag-ayos ng sarili. Unti-unti ring na-boost ang kanyang confidence. Hindi lang singing contest ang sinalihan niya, kundi pati na rin quiz bees, debates at beauty pageant. Bigla siyang naging campus sweetheart at maraming mga lalaki ang biglang nagkaroon ng interes sa kanya. Artistang-artista ka na ngayon, ha? Kahit dito sa kantin, pinagtitinginan ka. Naiilang nga ako eh. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong klaseng atensyon. Hay nako, i-enjoy mo na lang. Deserve mo ang kasikatang to. Normal na estudyante lang naman ako. Ayokong isipin na sikat ako. Do you think you're better than us? Sa tingin mo, ikaw talagang pinakamaganda dito sa campus? Vanessa, anong sinasabi mo? Layuan mo si Kurt. Hindi naman ako nakikipaglapit sa kanya. Oo, nilalapitan at kinakausap niya ako minsan, pero wala namang namamagitan sa amin. Ang galing mo rin talagang magmaang-maangan, no? Eh, alam naman nating malandi ka. You can't fool me, girl. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo, Vanessa. I swear, walang kami. At isa pa, wala rin naman akong gusto sa kanya eh. Wala pa sa isip kong pakikipag-boyfriend. Hoy, ikaw, Mika. Pagsabihan mo tong kaibigan mo ah. Hindi porket natuto siyang mag-ayos eh, pwede na siyang umastang maganda. Pangit pa rin siya. She's still a nerd and a weirdo. Kung sa tingin niya matatalo niya ako, pues nagkakamali siya. Kilala po sa pagiging bully si Vanessa sa campus namin. Anak mayaman at nanggaling sa isang maimpluwensyang pamilya. Sunod sa luho kaya hindi siya papayag na hindi nakukuha ang gusto niya. Wala pong kumalaban sa kanya sa school namin kaya natakot po ako na baka madamay ako sa galit niya sa kaibigan ko. Doon na po nagsimulang magkagulo ang lahat. Nagkaroon po ng lamat ang pagkakaibigan namin ni Ellie. Nagpursigi po kasi si Kurt. Naligawan siya. Kaya mas lalo lang nagalit si Vanessa. Marami pong kabarkada si Vanessa na handang sumunod sa lahat ng gusto niya. Notorious bullies po ang grupo nila sa campus, kaya't natakot po ako para sa kaibigan ko at para na rin sa sarili ko. May problema ba tayo? Ha? Ba't mo naman naitanong yan? Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ko. Hindi ah. Sure ka ba? Ellie. Mag-iingat ka. Hindi madaling kalabanin sina Vanessa. Hindi ko naman sila kinakalaban eh. Ewan ko nga rin kung bakit parang lagi nila akong gustong awayin. Wala naman akong ginagawang masama. Layuan mo si Kurt. Hanggat malapit kayo sa isa't isa, hindi ka titigilan ni na Vanessa. Sa tingin mo ba, hindi ko siya pinapalayo sa akin? Matagal ko nang sinabi sa kanya na layuan niya ako, pero ayaw niya namang makinig. You need to be very careful with them.
Hindi mo alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo. Nakaka-receive po ng random threats si Ellie through text messages. May mga nagpapasok rin ng letters sa locker niya, tinatawag siyang malandi. Lagi po rin siyang pinag-uusapan sa campus dahil sa kung ano-anong paninira ang pinakalat ng grupo ni Vanessa. Sir Jupiter, gusto ko mang tulungan o damayan siya, hindi ko po magawa. Natatakot po akong madamay. Siguro po duwag ako at isang masamang kaibigan. Pero magpapakatotoo po ako sa inyo noong panahong yun. Ayoko talagang masangkot ang pangalan ko sa issue nila. Alam ko kasi na hindi ko kayang banggain sina Vanessa. Ayokong masira ang high school life ko dahil doon. One time nahuli ng teacher namin na may lamang sigarilyo sa loob ng bag ni Ellie. Lahat ay hindi makapaniwala dahil hindi ganoon ang pagkakakilala namin sa kanya. Ilang beses niyang sinabi na wala siyang alam doon, pero hindi siya pinakinggan. Sir Jupiter, alam ko po na kagagawan yun ni Vanessa. Ngunit kagaya ng dati, hindi pa rin ako nagsalita. Hindi lang po yun ang nangyari. Minsan ring napagbintangan si Ellie na nangongodigo sa exam. Pati yun ay kagagawan rin ni Vanessa. Awang-awa na po ako sa kaibigan ko pero mas nanaig pa rin ang takot ko. Kaya nanahimik pa rin ako. Naging masama ang tingin ng mga guro sa kanya. Naging tampulan din siya ng tukso sa campus namin. Ang mas masaklap, nalaman naming may relasyon pala sina Vanessa at Kurt. Nakipaglapit lang si Kurt kay Ellie upang pagsilosin ang bratinela nitong nobya. At ngayong nagkaayos na silang dalawa, basta na lang niyang itinapon na parang basura ang kaibigan ko. Akala ko gusto niya talaga ako. Siguro nga tama si Vanessa. Ambisyosa nga siguro ako. Paano ko ba naman naisip na posibleng magkagusto ang isang katulad ni Kurt sa akin? Na-fall ka ba talaga sa kanya? Talaga bang nadala ka sa mga pambobola ng lalaking yun? Akala ko ba hindi mo siya gusto? Aaminin ko, umabot na rin kasi sa point na naniniwala na ako sa kanya. Napapasaya niya na ako. Pero mali pala ako. Ginamit niya lang ako. Hi, Ellie. Oo nga, hindi na ako binubuli ni Vanessa. Pero huli na rin kasi ang lahat eh. Sira ng pangalan ko sa campus. Isang masamang estudyante ng tingin ng mga teacher sa akin. Tuwing may exam, pinagdududahan ako na may dalang kodigo. Pati nga mga magulang ko, wala nang tiwala sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo ang totoo? Sabihin mo sa kanila na binubuli ka. I'm sure may magagawa naman sila para tulungan ka. Paano nila ako poprotektahan sa bullies? Kung sila mismo nang bubuli sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, palagi pinapamukha ni Mama sa akin na hindi ako magiging kasing galing ni ate. Palagi niya akong kinukumpara sa kapatid kong matagal nagpatay. Mula pa noon, wala na siyang bilib sa akin. Mas lalo lang ako naging disappointment sa paningin niya nung siniraan ako ni na Vanessa. Parang nadudurog ang puso ko habang pinapakinggan siya.
Ramdam ko ang sakit at bigat ng kanyang loob. Pagkatapos noon ay bigla niyang inabot ang kanyang braso sa akin. Laking gulat ko po nang may makitang mga pasa doon. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Itong mga to, galing to sa papa ko. Galit na galit siya sa akin dahil sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Sinubukan ko magpaliwanag, pero para sa kanya, akong sinungaling na gumagawa lang ako ng rason para pagtakpan ang mga kasalanan ko. I don't know what to say. Huwag ka nang magsalita. Kagaya ng lagi mong ginagawa. Ano? Ikaw lang ang kaibigan ko, Mika, pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko sa ere. Nagpadala ka sa takot mo. Hindi mo ko pinagtanggol. Alam mo kung bakit? Dahil selfish ka. Ellie, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo naman na... Siguro wala talaga akong kwenta. Bakit pa ba ako nabuhay kung lahat naman ng tao sa mundong to ayaw sa akin? Hindi totoo yan. Mas mabuti pa siguro kung mamatay na lang ako. Siguro pag wala na ako, marirealize niyo rin ang worth ko bilang tao. Ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Balang araw, magsisisi rin kayo. Magbabayad kayo. Mararamdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. Kinilabutan po ako sa aking narinig, Sir Jupiter. Punong-puno ng puot ang boses ni Ellie nang sabihin niya yun. Pagkatapos noon ay ilang araw siyang hindi pumasok sa school. Walang may alam kung anong nangyari sa kanya. Gustuhin ko man siyang kamustahin, hindi ko naman magawa dahil sa hiya. Tama kasi si Ellie. Selfish ako. Isang araw ginulantang kami ng isang balita na nagpabago sa buhay namin. Patay na si Ellie. Ang mas nakakapanlumo, siya mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Natagpuan siya ng kanyang mga magulang na nagpatiwakal sa loob ng kanyang kwarto. Wala mang iniwan na suicide note si Ellie. Hindi ko naman matanggal sa isip ko ang mga huling salitang binitiwan niya. Sinubukan ko pong pumunta sa kanila upang makiramay. Ngunit wala pong tao doon. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, dinala raw po ng kanyang mga magulang si Ellie sa probinsya upang doon ilibing. Tahimik at madilim po ang bahay nila nung pumunta ako doon ng hapong yun. Aalis na po sana ako, pero natigilan ako nang may nahagip ang mga mata ko. Nakita ko mula sa nakabukas na bintana si Ellie. Dumudungaw habang duguan ang suot na kulay puting bestida. Tumindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Hindi po kasi ako makapaniwala sa nakita ko. Ngunit para lang po akong namalikmata kasi walang ano-ano'y bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Hindi na rin tuloy ako sigurado kung tama ba ang nakita ko o hindi. Maawa ka. Tigilan mo na ako, please. Wala naman akong kasalanan sa'yo, di ba? Magkaibigan tayo. Magkaibigan? Ang kapal ng mukha mong
bang sabihin yan pagkatapos mo akong talikuran? Natakot lang ako, El. Patawarin mo ko. Pwes, mas lalo kang matatakot ngayon. Sumigaw ako ng malakas habang palapit sa akin ang naaagnas na mukha ni Ellie. Duguan pa rin siya at may napakalaking sugat sa kanyang leeg. Akmang sasakalin niya ako, ngunit bago pa man yun nangyari ay dumilat na ang mga mata ko at napabalikwas ako ng bangon. Abot-abot ko ang aking hininga at iginala ang mga mata sa paligid. Tama na, please. Ayoko na. Pagod na ako. Gabi-gabi po kung ako ay bisitahin ni Ellie sa panaginip. Iba-ibang senaryo po ang napapanaginipan ko. At lahat po ng mga ito ay bayolente. Madalas pa nga po ay pinagtatangkaan niya akong patayin sa panaginip, Sir Jupiter. Ilang buwan na ang nakakalipas noon mula nang namatay si Ellie. Pero hindi pa rin ako pinapatahimik ng aking konsensya. Kahit ilang beses na akong binabangungot, hindi pa rin ako nasasanay sa takot. Ellie. Dumako ang aking paningin sa salamin na katabi ng aparador. Kahit nakapatay ang ilaw sa kwarto, nakakapasok pa rin ang sinag ng buwan mula sa nakabukas na bintana. At dahil doon, ay nakita ko mula sa salamin si Ellie. Nakatayo lang siya at pinagmamasdan ako. Baliko ang lieg. Maputlang maputla at duguan. Napaiyak na lang po ako sa takot. Hindi yun ang unang beses na nagpakita siya sa akin. Maraming beses na. Wala siyang pinipiling oras o lugar. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi siya totoo. Hindi totoong multo ang nakikita ko. Guni-guni ko lang yun, bunga lang ng matinding konsensya at pagluluksa. Kagaya ng dati, ipinikit ko ang luhaan kong mga mata at nagdasal ako ng taimtim. Hindi ko na po alam kung gaano ako katagal na nakapikit, basta't nang muli kong binuksan ng aking mga mata, wala na si Ellie. Let's talk. Anong kailangan mo sa akin? What does she want from us? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Stop playing dumb. Nakita mo rin siya sa classroom kanina, di ba? I saw your reaction earlier. Nakita mo rin si Ellie na nakatayo sa likuran ni Mrs. Lopez. Nagkakamali ka. Ano bang kailangan niya sa amin? Palagi ko siyang napapanaginipan. Lagi rin siya nagpapakita sa akin. At sa mga kabarkada ko. Ano, sa tingin niya ba? Nasa horror movie tayo? Sa tingin niya ba? Kultong ginagawa niya? Malaki ang atraso niyo sa kanya. You bullied her to death. Oh, come on. Don't be so melodramatic. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay niya. She ended her own pathetic life. Desisyon niyang magbigti. Napakawalang puso mo talaga, Mika. Kung napapanaginipan mo siya at nakikita, siguro dahil lang yan sa konsensya mo. Bahala kang babaliw, kakaisip. Sumasagot ka na. Do you think... Isang malaking pagkakamali na iniwan ko sa ere si Ellie. Dahil lang sa takot ako sa inyo. I've been a coward and a selfish friend to her. And it's sad. Dahil ngayon ko lang to na-realize kung kailan wala na siya. You need to make her stop. What makes you think na kaya ko siyang patigilin?
For God's sake, Mika! She's dangerous! Alam mo ba, Kurt got into a vehicular accident last night. Mabuti na lang at galos lang ang tinamo niya. But you know what he said? Nakita raw niyang nakangisi si Ellie sa harapan niya bago sumalpok ang kotseng sinasakyan niya. Kung totoo man niyang sinasabi mo, wala akong magagawa para patigilin siya. Galit rin siya sa akin. I betrayed her. Sir Jupiter, isa-isa pong lumapit sa akin ang mga kabarkada ni Vanessa. Lahat po sila ay napapanaginipan. Si Ellie. Lagi rin daw nila itong nakikita sa school. Ang isa sa mga ito ay hindi na nakayanan ng takot at nag-drop out. Mula naman nang maaksidente si Kurt, palagi na raw nitong nakikita ang multo ni Ellie. Habang tumatagal naman ay napansin kong namumutla at nangangayayat si Vanessa. Hindi na raw ito nakakapagpahinga ng maayos dahil sa mga pagpaparamdam ni Ellie. Kagaya nila, patuloy rin po ang mga pananakot ng kaluluwa ng kaibigan ko sa akin. No! No, please! Wag! Gabi po noon, Sir Jupiter, at nasa rooftop kami ng school. Nakita ko pong sinasakal ni Ellie si Vanessa at pilit na itinutulak pababa. Gusto ko po siyang pigilan ngunit hindi ko po maigalaw ang mga paa ko. Huwag mong itutuloy ang balak mo. Ellie, makinig ka sa akin. Hindi ka masama. Hindi mo ako kilala. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Pero Ellie, tanging pagpapatawad lang ang magpapalaya sa'yo. Hindi ka pwedeng magpadala sa galit mo. Lumaban ka, please. Wala kang karapatang diktahan ako, Mika. Isa ka lang traidor at makasariling kaibigan. Ang Diyos na ang bahala sa mga kasalanang ginawa nila sa'yo, Ellie. Huwag kang gumawa ng kasamaan para lang makaganti. Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko ulang yung babaeng to! Huwag! Sir Jupiter, napasigaw na lang po ako ng malakas nang walang kaawa-awang itinulak ni Ellie si Vanessa mula sa rooftop. Kasabay po nun ay napabalikwas ako ng bangon at na-realize na binabangungot na naman pala ako. Pero sa pagkakataong yun, parang napakatotoo talaga ng nangyayari. Parang totoo na pinatay talaga ni Ellie si Vanessa. Tila ba isa yung premonition? Kasi kinabukasan, kumalat ang balita sa buong campus na wala na raw si Vanessa. Wala na raw itong buhay nang pumasok ang mama nito sa loob ng kwarto nito. Alam ko na kung ano ang nangyari. Ngunit ayaw lang pong tanggapin yon ng isip ko. Para kasing imposible. Paanong makakapanakit ang isang taong patay na? Nakita ko siya sa lamay ni Vanessa. Sino? Maglulukuhan pa ba tayo? Alam mo kung sino tutukoy ko. Nakita mo rin siya, di ba? Pwede ba? Si Ellie. Naniningil na siya kagaya ng sinabi niya sa akin bago siya nagpakamatay. Ang sinabi mo? May kasalanan tayo sa kanya. At lahat ng kasalanan ay dapat na pagbayaran. Pagkatapos ilibing ni Vanessa ay hindi ko na po nakita ulit si Kurt. Ang alam ko ay nag-drop out siya.
Maliban doon ay wala na akong balita sa kanya. Nagdesisyon na rin po akong ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa pinagdadaanan ko. Laking pasasalamat ko't pinaniwalaan nila ako at hindi inisip na nababaliw na ako. Tinulungan po nila akong lumapit sa isang pare kung saan inihayag ko ang lahat ng nararamdaman kong sakit, lungkot, guilt at pagsisisi. Araw-gabi kong ipinagdasal ang kaluluwa ng kaibigan ko. Hindi ako tumigil sa paghingi ng tawad sa kanya. Sir Jupiter, hindi po naging madali ang lahat para sa akin. Siguro'y umabot din ng 1 taon bago bumuti ang aking sitwasyon. Kalaunan ay dumalang na ang pananaginip ko kay Ellie. Hindi ko na rin siya palaging nakikita. Hanggang sa umabot sa puntong nawala na talaga siya. Pero hanggang ngayon ay nasa puso't isip ko pa rin siya. To be honest, may nararamdaman pa rin po akong guilt. Nanghihinayang pa rin ako sa friendship namin. Pero wala na akong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Ngunit may mahalagang leksyon akong natutunan sa kabanatang iyon ng buhay ko. Bullying is not okay. Hindi tama na manakit ka ng kapwa mo. At hindi rin tama na manahimik ka lang kung may nakikita kang mali. Kailangan mong magsalita, kumilos at ipaglaban kung ano ang tama. Naway may natutunan rin po kayo sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagkakataon na mailahad ko ang kwentong ito sa inyo. God bless po sa ating lahat. Nagmamahal, Mika.